Ikinakaso sa atin ng Kabataang Party List noong 2019, una, promoting violence daw tayo tantamount to mass murder, di ba? Kahit naman po hindi kayo abogado, hindi tayo abogado, sino naman maniniwala doon? Tayo na nga lang kaisa-isa sa Kongreso nakalaban ng mga teroristang NPA, tayo pa ang kinasuhan nila ng promoting violence sa COMELEC. At ito namang dalawang commissioner ng COMELEC na appointee ni BBM, sinang-ayunan. Tandaan niyo yung pangalan na Commissioner Nelson Celis at Commissioner Noli Pipo, at syempre sa pangunguna ni Chairman George Garcia. Sila po ay nagdesisyon na tunay po ang Duterte Youth Party List ang nagpo-promote ng violence tantamount to mass murder sa Pilipinas. Isipin niyo yung kinasong yun. Ang nagkaso sa atin, mga party list na mayroong mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA. Kung sino pa yung kaisa-isa sa Kongreso ng Pilipinas na lumalaban sa teroristang NPA, tayo po yun, tayo pa ang nakasuhan ng promoting violence. Bakit daw? Kasi daw, sabi ko daw sa speech ko noong 2019, kapag kami ay nanalo sa Duterte Youth Party List, dedebatihin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo sa lansangan at sa Kongreso. Ang sabi nila, mass murder daw yon. Tayo po, dahil mahilig tayo makipagdebate, pinuntahan natin sa lansangan si Jim Paredes. Kung naalala nyo sa EDSA Shrine, dinebate natin siya. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, Congressman Zarate ng Bayan Muna, dinebate natin ng dinebate hanggang matalo sila sa Kongreso. Si Raul Manuel ng Kabataan Party List, dinebate rin natin ng dinebate. Si convicted ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, dinebate rin natin ng dinebate. Yun ang ibig sabihin natin ng dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso at sa lansangan. Dahil pag dinebate natin sila, makikita ng taong bayan na mali sila at tama po tayo sa Duterte Youth Party List sa ating mga advokasya. Isipin nyo ang kinaso sa atin ng mga makakaliwa, promoting violence, tantamount to mass murder. Sila tong pumapatay at teroristang NPA, di ba? Anong pangalawang kaso po sa atin? Vote buying daw po ang Duterte Youth Party List. Bakit daw po? Kasi daw po, nag-speech ako noong 2019, sabi ko, kapag kami ay nanalo sa Duterte Youth Party List, lahat po ng aming pondo ay iaalay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin, kahit piso. Yun po, kinasuhan po tayo ng vote buying. Kasi ipinangako daw natin sa taong bayan ang pera at pondo ng ating opisina para sa kanila. Grabe naman ho, no? Sabi ko, ano ba naman to? Sinang-ayunan ni Commissioner Pipo at ni Commissioner Celis na appointee ni BBM na tayo po ay vote buying. At sabi naman po ng Presiding Commissioner, Ray Bulay, kinampihan po tayo. Sa dami-dami ng gobernador, congressman, mayor at barangay captain na alam ninyo sa inyong lugar at sa buong Pilipinas na tunay na bumibili ng boto, nagbabayad para bilhin ang boto ng mga Pilipino, wala naman nakakasuhan sa kanila ng vote buying. Ang kaisa-isa lang pong nakasuhan ng vote buying sa COMELEC main office, tayo po, Duterte Youth Party List, na tayo po talaga ay hindi naglalabas kahit piso para bilhin ang boto ng ating mga kababayang Pilipino. Tayo pa ang nakasuhan. Sa alam nyong napakaraming politikong bulok sa ating bansa na bumibili ng boto, tayo pa ho na hindi bumibili, tayo pa ang nakasuhan sa COMELEC. Ang nagkaso sa atin, makakaliwang grupo, ang nagsang-ayon yung dalawang appointee ni BBM, si Commissioner Celis po at si Commissioner Pipo. Dahil daw pinangako natin na ang pondo natin ay iaalay natin sa sambayan ng Pilipino, vote buying daw po yun. Di ba po? Nakita nyo kung gaano ka-twisted ang ating ibang mga abogado sa ating gobyerno, di ba? Ano pa isang kinakaso sa atin? Ito na siguro yung pinakamatindi sa lahat ng hausaw na kaso, pero kahit po ganito, kaya pa rin po natin yan. Ang sinasabi po ni Kabataan Party List, tayo daw po ay kinulang ng isang publication sa dyaryo, yung babayaran mo i-publish yung pangalan mo sa dyaryo, nung nagpaparehistro po tayo. At kulang daw po tayo na isang hearing. Ang sabi po ni Presiding Commissioner Bulay, according to the party list law, the COMELEC shall publish. Sino po ang required, sabi sa batas, na magpapublish ng pangalan natin? The COMELEC. COMELEC shall publish. Ngayon, si COMELEC, minsan, tinatamad, inuutos minsan sa mga party list, kayo na lang mag-publish. So, magre-release siya ng order to publish. Ang problema, nakalimutan ni COMELEC. So, ang sinisisi ng Kabataan Party List, tayo. Hindi daw tayo nag-publish. So, sabi naman ni Commissioner Bulay, malinaw yung batas tungkol dyan sa party list. Ang magpapublish ng pangalan ninyo ay COMELEC. Kung hindi nila pinasa sa inyo, paano nyo mahuhulaan na gusto nilang ipapublish nyo sa dyaryo? Sila naman ang required, di ba? Pangalawa, yung kulang daw tayo na isang hearing. Sabi rin ni Commissioner Bulay, ayon pa rin sa party list law, it is the COMELEC who shall
call for a hearing. Hindi naman po pwedeng tayo kakatok sa opisina ng COMELEC, tayo magyayaya, mag-hearing ho tayo bukas ng 2:00 ng hapon. 'Di ba? Sila ang opisina ng gobyerno, sila ang nagno-notice of hearing kung kailan nila ang gusto ang hearing kasi sila ang pinapasweldo ng taong bayan para sa mga ganong trabaho. Malay ba natin kung kailan 'yon? So, nakalimutan nila, na-accredit tayo bilang party list, tapos pinapublish tayo na tayo ay accredited. O, nagpublish tayo. Pinablish tayo sa balota noong 2019 na tayo ay kandidato. Kaya nga tayo naboto ng taong bayan kasi nakitang nakalista pangalan natin. After manalo, pinablish uli, panalo tayo. Ganun rin po ng 2022, pinablish muna tayo na gusto natin sumali, pinablish tayo sa balota, pinablish tayong panalo. Ganun rin po ngayon 2025. So paulit-ulit naman tayo nagpapublish ng ating pangalan basta iutos ng COMELEC. Ang hindi natin kaya i-publish, yung hindi natin kaya hulaan na kung ano ba ipapublish, di ba po? So, ang sabi ni Presiding Commissioner Bulay ng division po nung Lunes, hindi kasalanan ni Duterte yan. At ilang beses na rin naman sila pinablish at ilang beses na rin silang ibinoto ng taong bayan. Hindi na nila kailangan sabihin sa taong bayan, kami po, si Duterte Youth Party List, ay gusto po naming makilahok, mga ganyan-ganyan, di ba? So, lahat po ng house show na kaso na yon, lahat po yan ay pinanindigan ng dalawang commissioner ni BBM, si Commissioner Nelson Celis at si Commissioner Noli Pipo. Sabi po nila, lahat yan kasalanan ni Duterte Youth Party List at kailangan silang matanggal sa ating gobyerno. Isipin nyo yon. Baluktot na baluktot po ba, di ba? Talaga naman, di ba? Wala ka nang masabi sa ganong klaseng mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga, alam nyo, pananaw ko dyan, bakit nangungurakot ang mga politiko sa Pilipinas? Kasi alam nila na kapag sila hinold ng isang ahensya ng gobyerno, kailangan nilang bayaran. Di ba? At paulit-ulit na yung cycle na gano'n. Kailangan mo mangurakot, kailangan mo magbayad sa mga kurakot sa gobyerno, kailangan mo mangurakot dahil magbabayad ka sa mga abuso sa gobyerno. Ang masabi ko sa inyo, ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isa sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer, mandarambong, para sa mga kurakot, para sa mga rapist, para sa mga kidnapper at para sa mga teroristang NPA. Tayo lang po ang ganun sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yon? Kasi ayaw talaga ng mga Pilipino sa mga kurakot, mandarambong at heinous criminal sa ating gobyerno at sa ating bansa, di ba? Tayo lang po ang kaisa-isa sa Kongreso na nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo at sa mga teroristang NPA. Tinutulungan po ang ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kaya nga po, tayo po ang most voted dito sa local absentee voting ng ating mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo. Ngayon po 2025 elections, tayo rin po ang most voted ng ating mga OFWs sa lahat ng bansa sa buong mundo. Isipin nyo yun, pag tumingin kayo, Amerika, ang binoto ng mga Pilipino doon, Duterte Youth Party List number 1. Pag pumunta kayo, UK, Singapore, China, Israel, Germany, lahat. Hindi naman para labanan ang korupsyon, para labanan ang mga makakaliwang grupo, at para manindigan sa ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte, at sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. So sa boto pong 2-1, tayo po ay dinisqualify ng division ng COMELEC. Yung po ay 3 commissioner. Sabi ko nga po, 2-1. Yung isa po, presiding commissioner mismo, sa atin po, talagang ipinagtanggol po tayo na wala tayong kasalanan. Yung 2 po, Commissioner Celis and Pipo, tandaan nyo yung pangalan. Mga appointee ni BBM na dinisqualify po tayo. Ibig sabihin, sa ating demokratikong bansa, kung saan nakalagay sa Constitution, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin po, yung sovereign, yung pinuno, yung hari sa bansang ito ay ang taong bayan. Kaya nga po, yung mga local and national officials, they serve the people. And they advance the political will and sovereign will of the Filipino people.